Magandang araw po sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, ang tunay na sukat ng pagkatao ay hindi nakikita sa kung paano niya tratuhin ang mga kapantay niya, kundi sa kung paano niya pakitunguhan ang mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Ngunit paano kung ang taong minamata mo, ang taong tinatapakan mo ang pagkatao, ay may itinatagong nakaraan na higit pa sa iyong inaakala? Ito ang aming bagong kwento na susubaybayan. Ang kwento ni Apolwalhati, ang kwento ng Ang Payapang Unos. Kalabog, umalingaw sa loob ng Dojo Lakas Diwa ang malakas na tunog ng plastik na tumama sa sahig na gawa sa kahoy. Tumalsik ang maruming tubig, dumungis sa bagong linis na sahig, at gumapang na parang isang maitim na ahas patungo sa mga paanan ng mga estudyanteng nakapalibot sa training mat. Hindi man lang kumurap si Apolwalhati, na natili siyang nakatayo, hawak ang mop, na para bang karugtong na ito ng kanyang mga braso. Pinanood niya ang pagkalat ng tubig, ang maliliit na alon na nilikha nito, bago dahan-dahang tumuon ang kanyang mga mata sa pinagmulan ng lahat. Si Hantik Valderrama, ang head instructor ng dojo, ay nakatayo roon. May mapanuyang nangisi sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagmamataas, ay nakatitig ng diretso kay Apo. Malinaw na sinadya niya ang pagsipa sa timba. Hindi nagsalita si Apo. Sa loob ng 2 taon niya bilang tagalinis sa dojo na ito, natutunan na niyang lunukin ang mga salita. Ang katahimikan ay naging kanyang kalasag. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay tila manhid na sa bigat ng mop at timba, tulad ng kanyang puso na manhid na sa mga pang-iinsulto. Inilibot niya ang kanyang tingin. Nakayuko ang karamihan sa mga estudyante, nahihiyang masaksihan ang eksena. Ang ilan ay nagbubulungan. Ang kanilang mga salita ay parang bubuyog na umuugong sa hangin. Ngunit may isang pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya. Si Sinag Lagdameo, isang baguhang estudyante. Ngunit may tapang sa kanyang tingin na bihira niyang makita. Wala sa mga mata nito ang awa. Ang nandoon ay pag-unawa at isang maliit na kislap ng galit para sa kanya. Bahagya itong tumango, isang munting kilos ng pakikiisa na nagbigay ng kakaibang init sa dibdib ni Apo. Bumalik ang atensyon niya kay Hantik. "Anong tinitingin-tingin mo dyan, matanda?" Bulyaw ni Hantik, sapat na para marinig ng lahat. "Kitang-kita mo namang nakaharang yang basura mo sa daan, hindi mo pa inalis." Bago pa man ang insidenteng ito, kasalukuyan ng pinapagalitan ni Hantik ang isang batang estudyante dahil sa maling pagsipa. Ang galit nito ay parang apoy na naghahanap ng masusunog, at sa pagkakataong yun, ang tima ni Apo ang naging biktima. Dahan-dahang yumuko si Apolwalhati. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig, isang madilim na figura na tila mas malaki at mas buo kaysa sa kanyang pisikal na anyo. Ang bawat kilos niya ay mabagal, kontrolado, walang bakas ng galit, walang pahiwatig ng paghihiganti. Tanging isang malalim, nakakapagod na pagtanggap. Pinulot niya ang natumbang timba. Nagsimula siyang punasan ang sahig gamit ang basahan. Mula sa kanyang bulsa, hinahayaang sipsipin ng tela ang dumi. Ang kanyang likod, na medyo hukot na dahil sa edad, ay nakaharap sa buong klase. Isang perpektong target para sa kahihiyan. Nasiyahan, tumalikod si Hantik at humarap sa kanyang mga estudyante. "Tandaan ninyo," anya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging mayabang na tono ng isang guro. "Ang disiplina ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Ang kaunting dumi ay maaaring maging sanhi ng inyong pagkatalo." Walang sino man ang pumansin sa kabalintunaan ng kanyang mga salita. Nang matapos maglinis, tumayo si Apo, pasa ng walang lamang timba. Tahimik siyang naglakad patungo sa pinto ng bodega
Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang huling salita ni Hantik. Isang patutsadang malinaw na para sa kanya. "Hoy, matanda." Huminto si Apo, ngunit hindi lumingon. "Sa susunod, ayusin mo ang linis. Para sa mga mandirigma ang lugar na ito, hindi para sa basura." Narinig niya ang mahinang hagikgikan ng ilang estudyante. Naramdaman niya ang titig ni Sinag sa kanyang likuran. Humigpit ang pagkakahawak niya sa timba. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Dinala ang bigat ng mga salitang iyon, papasok sa dilim ng bodega, kung saan ang tanging kasama niya ay ang alikabok at ang kanyang mga anino. Nanginginig ang mga kamao ni Sinag sa kanyang tagiliran. Pinipigilan niya ang sarili na sumigaw. Nasugudin si Hantik Balderrama at ipamukha rito ang kawalan nito ng mudo. Ngunit isa lamang siyang baguhan, isang bubuwit sa lungga ng mga leon. Ang magagawa lang niya ay panoorin sa malayo si Apol Walhati habang papasok ito sa bodega. Pasan-pasan ang kahihiyang hindi naman dapat sa kanya. Hindi ito tama, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Ang dojo ay dapat lugar ng respeto at disiplina, hindi ng pang-aapi. Nagpatuloy ang ensayo. Ipinagmalaki ni Hantik ang kanyang mga galaw. Bawat sipa at suntok ay may kasamang yabang. Ngunit para kay Sinag, nawala na ang lahat ng dating paghanga niya sa instructor. Ang nakikita na lang niya ay isang taong maliit ang pagkatao, na kailangang manakit ng iba para maramdamang makapangyarihan siya. Nang magbigay ng panandali ang pahinga si Hantik, hindi nag-aksaya ng panahon si Sinag. Habang ang iba ay nagpupunas ng pawis at umiinom ng tubig, tahimik siyang naglakad patungo sa bodega. Naabutan niya si Apol Walhati na isinasandal ang mop sa pader. Nakatalikod ito, ngunit ramdam ni Sinag ang bigat sa mga balikat nito. "Kuya Apo." Mahinang tawag niya. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Nagulat ito nang makita siya, ngunit walang nagsalita. Kumuha si Sinag ng isang maliit at malinis na tuwalya mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Apo. "Pinunasan ko po yung natirang basa sa sahig," sabi niya. Kahit hindi naman yon ang totoong dahilan, ang gusto lang niya ay iparamdam dito na may nakakita, na may nakaintindi. Tinitigan ni Apo ang tuwalya. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Sinag. Sa isang iglap, nakita ni Sinag ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malalim na kalungkutan. Isang pagod na tila hindi nagmula sa paglilinis lamang, kundi sa haba ng panahon. Kinuha ni Apo ang tuwalya at bahagyang tumango. Isang tango na katumbas ng 1,000 salita ng pasasalamat. Sabay silang lumabas ng bodega. Saktong-sakto, si Hantik ay nasa gitna ng pagpapakitang gilas. Ipinapakita nito sa mga estudyante ang isang komplikadong sipa, isang tornado kick o 540-degree kick. Umiikot ito sa ere na parang ipo-ipo. Ang kanyang paa ay humahaginit sa hangin. "Ganyan," sigaw nito. "Kapangyarihan at bilis, yan ang kailangan nyo." Upang lalong ipagmalaki ang sarili, sinadya niyang gawin ang sipa malapit sa kinatatayuan ni Apo at Sinag. Muli, isang kilos ng pang-iinsulto na para bang sinasabing, "Huwag kayong hara-hara sa daan ko." Napaatras si Sinag, napapikit sa takot na baka tamaan sila. Ngunit si Apol Walhati hindi gumalaw. Nakatayo pa rin ito sa parehong pwesto, hawak ang timba. Bahagyang nakayuko pa rin. Sa huling sandali, nang ang paa ni Hantik ay 1 pulgada na lang ang layo sa kanyang ulo, si Apo ay tila bahagyang kumiling. Hindi ito isang mabilis na pag-iwas. Hindi ito isang martial art block. Ito ay parang isang puno ng kawayan na marahang sumabay sa ihip ng hangin. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng may perpektong tiyempo. Isang paggalaw na napakanatural at napakalikido na kung hindi mo titingnang mabuti ay iisipin mong nagkataon lang.
Whoosh! Dumaan ang paa ni Hantik sa ere, sa mismong lugar kung nasaan ang ulo ni Apo kanina. Lahat ay napahinto. Ang ilang estudyante ay napasinghap. Lumapag si Hantik sa sahig. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Lumingon siya. Inaasahang makikita ang matandang natumba o gumugulong sa sahig sa takot. Ngunit si Apo luwalhati ay nakatayo pa rin doon. Kalmado. Inaayos ang hawakan ng timba. Hindi man lang nito tiningnan si Hantik. Para sa kanya, ang nakamamatay na sipa ay isa lamang lamok na dumaan. Nagbago ang ekspresyon ni Hantik. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkairita at pagkatapos ay ng purong galit. Ang kanyang pagkatao ay muling nayurakan. At sa pagkakataong ito, sa harap ng lahat, nagsimulang magbulungan ng mga estudyante. Nakita niyo yun? Paano niya ginawa yun? Hindi na ito matagalan ni Hantik. Ang katahimikan ni Apo ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Humakbang siya papalapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang ahas. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Mukhang may tinatago ka palang galing, matanda. Sabi niya, bawat salita ay may diin. Baka gusto mong pumasok sa mat at punasan ang sahig gamit ang mga galaw mo? Kumukulo ang dugo ni Hantik Valderrama. Ang bawat mahinang bulong mula sa kanyang mga estudyante ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang amor propyo. Ang pag-iwas ng matandang tagalinis. Ang matandang si Apo ay hindi isang aksidente. Alam niya yon. Ramdam niya sa kanyang mga buto. Iyon ay isang insulto, isang tahimik, ngunit malinaw na sampal sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang titulong black belter, sa kanyang pagiging guro. Paanong naglakas loob ang isang hamak na tagalinis na ipahiya siya sa sarili niyang teritoryo. Ang ngisi sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Hindi niya ito palalampasin. Kailangan niyang bawiin ang kanyang dangal. Kailangan niyang ipaalala sa lahat kung sino ang namumuno sa Dojo Lakas Diwa. At gagawin niya iyon sa pamamagitan ng pagdurog sa pinagmulan ng kanyang kahihiyan. Pumalakpak siya ng malakas. Pak! Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw, pumuputol sa mga bulungan at nagpapatahimik sa buong dojo. Lahat ng mga mata ay bumaling sa kanya. Ngumiti siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang magandang pagkakataon ito para sa isang aral. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Naglakad siya paikot sa training mat. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang likuran, na parang isang general na nagsasalita sa kanyang mga sundalo. Lagi kong sinasabi sa inyo na ang martial arts ay hindi lang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kaibahan ng isang tunay na mandirigma. At sa isang nagpapanggap lang, itinuon niya ang kanyang tingin kay Apo na kasalukuyan ng naglalakad palayo kasama si Sinag. Halimbawa, pagpapatuloy niya, itinaas ang kanyang boses. Ang ating tagalinis, si Apo. Nakita ninyo ang kanyang swerte kanina, ngunit ang swerte ay nauubos din. Lumingon siya sa matanda. Kaya bilang isang special lesson ngayon, nais kong anyayahan si Apo dito sa mat. Natigilan ang lahat. Maging si Apo ay napahinto sa paglalakad. Gagawin natin siyang sparring partner, sabi ni Hantik. At ang salitang sparring partner ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang maruming bagay. Para maipakita ko sa inyo ng malinaw ang itsura ng isang taong walang kaalam-alam sa sining na ito. Para maintindihan ninyo ang disiplinang pinaghirapan ninyo. Isang katahimikan ang bumalot sa dojo. Isang katahimikang masakit sa tainga. Itigil nyo yan. Ang sigaw ay nagmula kay Sinag.
Humakbang siya paharap. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Nakakahiya yan, Sir Hantik. Wala siyang ginagawang masama sa inyo. Isang malamig na titig lamang ang isinukli ni Hantik sa kanya. Isang titig na puno ng pagbabanta. Isang titig na nagsasabing, manahimik ka kung ayaw mong madamay. Agad na umurong si Sinag, natakot sa awtoridad na ipinakita nito. Natahimik siyang muli. Ngayon, lahat ng atensyon ay nakay Apo luwalhati na. Nakatayo siya roon, ang kanyang likod ay bahagyang nakaharap sa kanila. Ang buong dojo ay naghihintay. Tatakbo ba siya? Tatanggi? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Apo. Ang tunog na yon, bagamat mahina, ay narinig ng lahat sa loob ng silid. Dahan-dahan, inilapag niya ang hawak niyang timba at basahan sa sahig. Ang tunog ng plastik na tumama sa kahoy ay tila hudyat ng isang bagay na magsisimula. Hindi siya lumingon kay Hantik, hindi siya tumingin kahit kanino. Ang kanyang mga mata ay nakapikit sandali na para bang may dinarasal o inaalala. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila pasan niya ang buong mundo. Naglakad siya palapit sa training mat, ang lugar na iniwasan niya sa loob ng 20 taon. Tumigil siya sa gilid nito at sa unang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ng diretso si Hantik. Umakyat siya sa mat, isang paa. Pagkatapos ay ang isa pa. Sa kanyang pagtapak, ang buong dojo ay tila huminto sa paghinga. Nakangisi si Hantik mula sa kabilang dulo, isang ngisi ng tagumpay. Ayan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagkasuklam. Tingnan natin ngayon, Apo, kung may ibubuga ka ngang parang unos. Ang pakiramdam ng banig sa kanyang mga hubad na paa ay sabay na pamilyar at dayuhan kay Apo luwalhati. 20 taon. 20 taon niyang sinumpa ang pakiramdam na ito. Ang bahagyang lambot, ang gaspang ng tela, ang amoy ng pawis at disinfectant. Bawat hibla ng banig ay tila sumisigaw ng mga pangalan mula sa kanyang nakaraan. Mga multo ng mga tagumpay at isang napakalaking kabiguan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi niya gustong nandito. Ngunit ang pagtingin niya sa tapang ni Sinag kanina at ang walang katapusang pang-aapi ni Hantik, may pumutok sa loob niya. Isang maliit na mitya ng dignidad na tumangging mamatay. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang unos sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ito isang laban. Isa itong pagsubok. Pagsubok kung kaya pa ba niyang kontrolin ang sarili. Handa ka na bang mapahiya, matanda? Sigaw ni Hantik mula sa kabilang dulo na inaalog ang kanyang mga braso at binti para mag-init. Hindi sumagot si Apo. Idinilat lamang niya ang kanyang mga mata at tumayo ng tuwid. Isang simpleng tindig. Walang angas, walang porma. Parang isang matandang puno na nakatayo sa gitna ng bukid. Nagsimula si Hantik. Ang una nitong atake ay isang mabilis na jab na sinundan ng isang malakas na sipa sa tagiliran. Mabilis ito, tumpak at puno ng lakas. Inaasahan ng lahat na tatalsik si Apo, ngunit hindi. Nang bumulusok ang kamao ni Hantik, bahagyang gumalaw ang ulo ni Apo pakanan, sapat lang para dumaan ang suntok sa hangin. Nang humaginit ang sipa, ang katawan ni Apo ay tila umikot ng bahagya na parang isang pinto sa bisagra at ang sipa ay dumaan sa kanyang likuran nang walang tinatamaan. Natigilan si Hantik. Maging ang mga estudyante ay napasinghap. "Swerte!" sigaw ni Hantik. At sumugod muli, mas mabilis, mas galit. Sunod-sunod na suntok at sipa ang kanyang pinakawalan. Isang bagyo ng karahasan. Ang kanyang mga galaw ay malakas at maingay. Ngunit si Apo luwalhati ay naging isang dahon sa hangin. Hindi siya umatras, hindi siya sumalag,
siya ay sumasabay lang sa agos. Kapag may suntok na darating, ang kanyang katawan ay dumudulas palayo. Kapag may sipang parating, ang kanyang mga kamay ay marahang itinataboy ito sa ibang direksyon, hindi sinasalag kundi ginagabayan. Ang bawat atake ni Hantik ay nasasayang sa hangin, para siyang sumusuntok sa sarili niyang anino. Ang buong dojo ay natahimik. Ang tanging naririnig na lang ay ang paghingal ni Hantik at ang tunog ng kanyang mga paang dumadagundong sa banig. Si Apo, sa kabilang banda, ay halos hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Ang kanyang paghinga ay kalmado. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na para bang ang bawat galaw ni Hantik ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na masakit. "Labanan mo ako," sigaw ni Hantik. Ang pawis ay tumatagaktak na sa kanyang mukha. Ang kanyang mga galaw ay nagiging desperado at padalos-dalos na. Sa siwang ng pinto ng kanyang opisina, tahimik na nanonood si Mang Inigo, ang may-ari ng dojo. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Sa huling pagtatangka, sumigaw si Hantik at nagpakawala ng isang malakas na flying kick. Inilaan niya ang lahat ng natitira niyang lakas sa ataking ito. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Apo. Nang papalapit na ang paa ni Hantik, itinaas ni Apo ang kanyang palad. At sa isang galaw na halos hindi makita ng mata, sinalubong niya ang sakong ni Hantik at marahan itong itinulak pababa. Dahil sa sariling puwersa at sa biglaang pagkawala ng balanse, si Hantik ay umikot sa ere at bumagsak ng malakas sa sahig. Humiga siya roon, hinihingal, hindi makapaniwala sa nangyari. Talo siya. Natalo siya nang hindi man lang siya sinaktan ng kalaban. Tumayo si Apolwalhati sa ibabaw niya. Ang kanyang anino ay bumabalot sa anyo ni Hantik. Ang buong dojo ay naghihintay kung ano ang kanyang sasabihin. Isang pang-iinsulto? Isang pagyayabang? Ngunit tiningnan lamang ni Apo ang pagod na si Hantik sa sahig at sa isang boses na mahina ngunit malinaw, sinabi ang mga salitang tumatak sa isipan ng lahat. "Masyado kang maingay." Pagkatapos noon, tumalikod siya at marahang bumaba mula sa banig. Iniwan si Hantik na nakahiga sa sahig. Talunan hindi dahil sa lakas ng iba, kundi dahil sa sarili niyang kahinaan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Hantik Valderrama. Ang dojo Lakas Diwa na dati niyang kaharian ay naging kanyang personal na kulungan ng kahihiyan. Ang bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya na parang anino. Nakita mo ba ang itsura ni Sir Hantik? Hindi ko akalain. Isang tagalinis lang pala ang katapat niya. Anong klaseng instructor yan? Ang mga salita ay mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. At ang bawat salita ay isang masakit na kagat sa kanyang ego. Hindi na siya makapagturo ng maayos. Ang bawat galaw niya ay tila pinapanood, sinusuri at hinuhusgahan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang respeto ng mga estudyante, lalo na ni Sinag, ay naglaho na. Ngunit ang kahihiyan ay mabilis na naging lason. At ang lason na iyon ay naging isang mapanganib na obsesyon. Sino si Apolwalhati? Gabi-gabi, pagkatapos ng klase, nananatili si Hantik sa kanyang maliit na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanyang laptop. Ang sinag nito ay nagbibigay diin sa pagod at galit sa kanyang mukha. Click, click, click. Ang tunog ng mouse ay walang tigil. Nagsimula siya sa mga simpleng paghahanap. Matandang martial artist. Janitor na fighter sa Pilipinas. Nakatagong alamat ng arnis. Walang lumabas. Pulos mga pekeng balita at mga walang kwentang video. Sumigaw siya sa inis at sinuntok ang mesa. Sino ka ba talaga?
Ang imahe ng kalmadong mukha ni Apo habang siya ay bumabagsak sa sahig ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi iyon swerte, hindi iyon tsamba. Iyon ay galaw ng isang taong ang martial arts ay nasa dugo na, hindi lang sa isip. Isang gabi, sa gitna ng kanyang desperasyon, sinubukan niya ang ibang paraan. Nag-log-in siya sa isang luma at halos nakalimutan ng online forum para sa mga martial arts enthusiasts sa Pilipinas. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga veterano at mga old school na practitioner. Nag-type siya ng isang mensahe sa message board. May nakakakilala ba sa isang matandang fighter? Tahimik lang, pero ang galing umiwas. Parang dahon sa hangin ang galaw. Naghintay siya. Pagkalipas ng ilang oras, isang reply ang lumitaw mula sa isang user na may pangalang Betang 80s. Parang familiar yung description mo. May isang alamat noong araw, hindi siya gaanong sikat sa mainstream pero kinatatakutan sa underground circuit. Ang tawag sa kanya, ang Payapang Unos. Ang Payapang Unos, The Silent Storm. Naramdaman ni Hantik ang pananayo ng kanyang mga balahibo. Nag-type siya pabalik. Anong nangyari sa kanya? Ang reply ay mabilis. Naglaho. Bigla na lang nawala 20 years ago. May nagsasabing may trahedyang nangyari sa huling laban niya. Aksidente daw. Gamit ang bagong impormasyong yon, muling naghalungkat si Hantik. Sa pagkakataong ito, mas tiyak na ang kanyang hinahanap. Isinulat niya sa search bar, ang Payapang Unos Fighter Trahedya. At doon, sa ika-4 na pahina ng mga resulta, nakita niya ito. Isang link sa isang nascan na lumang dyaryo mula sa taong 2005. Ang headline, Karera ng Kampeon, tinapos ng trahedya. Dali-dali niyang pinindot ang link. Lumabas ang isang lumang artikulo na may kupas at malabong litrato. Isang lalaking nakataas, ang kamay sa loob ng boxing ring. Ang kanyang mukha ay pawisan, ngunit nagliliwanag sa tagumpay. Hindi kamukha ni Apo. Bata pa ang lalaki sa litrato, ang buhok ay makapal pa, at ang katawan ay matipuno. Ngunit habang tinititigan ni Hantik ang mga mata, doon niya nakita ang parehong kalmadong tingin, ang parehong lalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-scroll siya pababa. At sa isang madilim na sulok ng kanyang hard drive, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga pa. Isang maliit na video file na may titulong Unos Finale AV. Isang pirated na kopya ng huling laban. Pinindot niya ang play. Ang video ay malabo. Ang tunog ay garalgal. Ngunit malinaw ang aksyon. Ang bossy na tinatawag na Unos ay nakikipaglaban. Ang kanyang kalaban ay agresibo. Ngunit si Unos, siya ay sumasayaw, umiiwas, dumudulas, ginagabayan ang bawat atake na parang tubig. At pagkatapos, nakita ito ni Hantik. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ng kalaban, diresto sa ulo. Ngunit si Unos ay bahagyang kumiling. Isang perpektong paggalaw na parang kawayang sumusunod sa hangin. Ang parehong galaw. Ang eksaktong galaw na ginamit ni Apo sa kanya sa dojo. Napatitig si Hantik sa screen. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang lahat ng piraso ay nag-ugnay-ugnay na. Ang laukong, ang matanda, si Apo Luwalhati. Siya ay si ang Payapang Unos at hawak na niya ngayon ang kwento ng trahedyang nagpatigil sa mundo nito. Habang ang laso ng obsesyon ay unti-unting nilalamon si Hantik sa ibaba. Sa ikalawang palapag, sa loob ng kanyang tahimik na opisina, si Mang Inigo ay nakatayo sa tabi ng bintana. Pinapanood ang lahat. Nakikita niya ang galit sa bawat kilos ni Hantik. Naririnig niya ang takot sa mga bulungan ng mga estudyante. At nakikita niya ang bigat na pasan-pasan ni Apo Luwalhati sa bawat paggayon ng mop sa sahig. Hindi siya bulag, hindi siya manhid. Siya ay isang tahimik na saksi sa isang dramang siya mismo ang nag-umpisa. Bumuntong hininga si Mang Inigo, isang tunog na tila
naglalaman ng maraming taon ng pagtitiis. Lumayo siya sa bintana at naupo sa kanyang lumang silyang gawa sa Nara. Binuksan niya ang isang maliit, nakakandadong drawer sa kanyang mesa. Mula sa loob, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang lumang litrato na nasa isang simpleng frame na kahoy. Ang litrato ay kupas na. Ang mga kulay ay luma na. 2 binatang lalaki ang naroon, pawisan at nakangiti, magkaakbay. Pareho silang nakasuot ng martial arts uniform. Ang isa ay isang batang-batang apolwalhati. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pangarap. Ang isa naman ay ang kanyang anak, si Bartolome. Hinaplos ni Mang Inigo ang salamin ng frame. Ang kanyang daliri ay tumigil sa isang maliit na gasgas sa kahoy, isang peklat mula sa araw na ibinalita sa kanya ang trahedya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang ingay ng mga taong nagsisigawan sa tuwa. Nadahan-dahang napapalitan ng nakabibinging tunog ng sirena ng ambulansya. Ang masayang tunog ng kampana na hudyat ng panalo, na nagiging paulit-ulit at malamig na tunog ng heart monitor sa ospital. At sa gitna ng lahat, ang basag na boses ng isang binatang lalaki lumuluhod sa harap niya, paulit-ulit na sinasabi, "Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako." Idinilat ni Mang Inigo ang kanyang mga mata. Binaliktad niya ang litrato. Sa likod nito, may sulat kamay na kupas na rin. Mga hari ng entablado, Luwalhati at Bartolome, magkapatid sa sining ng pakikipaglaban. Ang aking Bartolome, ang kanyang anak na minsan ay naging isang mananayaw sa loob ng ring, ngunit ngayon ay halos hindi na makalakad nang walang tungkod. Alam ni Mang Inigo kung sino si Apolwalhati mula pa sa unang araw na nag-apply ito ng trabaho bilang tagalinis. Nakilala niya agad ang mga matang iyon, mga matang puno ng pagsisisi. Bakit niya ito tinanggap? Hindi para maghiganti. Hindi. Ang paghihiganti ay para sa mga taong may lakas pa para doon. Ang sa kanya ay pagod na. Tinanggap niya si Apo dahil nakita niya rito ang isang kaluluwang nagdurusa tulad ng sa kanyang anak. Marahil, sa isang paraan, nais niyang panatilihin itong malapit. Para bantayan, para subukan, o marahil dahil sa kabila ng lahat, umaasa siyang sa parehong lugar kung saan nawasak ang 2 buhay, ay doon din sila maaaring magsimulang maghilom. Tumingin siyang muli sa bintana. Sa ibaba, nakita niya si Apo na tahimik na nagpupunas ng sahig. Ang kanyang anino ay humahaba sa paglubog ng araw. Isang hari na naging alipin ng sarili niyang nakaraan. Isang unos na piniling manahimik. Biglang nagring ang telepono sa kanyang mesa. Ang tunog ay tila pumunit sa katahimikan ng silid. Sinagot niya ito. "Hello?" Isang boses na mahina at medyo hirap sa pagsasalita ang sumagot mula sa kabilang linya. Ang boses ng kanyang anak. "Itay, may naririnig akong kakatwang nangyayari dyan sa dojo." Hawak ni Hantik Valderrama ang kanyang sandata. Hindi ito yari sa bakal o kahoy. Isa itong piraso ng papel. Isang na-print na kopya ng lumang artikulo mula sa dyaryo. Ang kupas na litrato ni Ang Payapang Unos ay nakatitig mula sa pahina. Ang bawat salita sa artikulong yun, trahedya, aksidente, career-ending injury, ay mga bala na handa niyang iputok. Ilang araw niyang pinag-isipan ang kanyang susunod na hakbang. Iisipin ng iba na dapat niyang ilantad agad si Apo sa harap ng lahat. Ngunit hindi. Masyadong simple iyon. Masyadong mabilis. Ang gusto niya ay makita itong magdusa. Ang gusto niya ay durugin ang diwa nito bago pa man niya sirain ang pangalan nito. Hinanap niya ang perpektong tiyempo. Hinintay niya ang pagkakataong si Apo ay mag-isa. Malayo sa mapanuring mga mata ng mga estudyante, lalo na ni Sinag.
Ang pagkakataon ay dumating sa pagtatapos ng linggo habang nag-uuwian na ang lahat. Naabutan niya si Apo sa likod ng dojo sa isang madilim na eskinita kung saan itinatapon ang mga basura. Si Apo ay abala sa pag-aayos ng mga sako ng basura. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Hantik. Walang ingay na lumapit si Hantik. Ang tanging tunog ay ang kaluskos ng papel sa kanyang kamay. Ang galing mong magtago, simula ni Hantik. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Natigilan si Apo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod, hindi pagkagulat. Tila inaasahan na niya ang sandaling ito. Itinaas ni Hantik ang papel. Pero alam mo, ang nakaraan, kahit gaano mo pa ibaon, laging may paraan para bumalik at multuhin ka. Ibinigay niya ang papel kay Apo. Nag-atubili ang matanda, ngunit kinuha rin ito. Habang binabasa ni Apo ang headline, nakita ni Hantik ang pagbabago. Ang kalmadong maskara ay unti-unting nabibitak. Ang mga kamay ni Apo ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na para bang nakakita ng multo. Nakita niya ang litrato ng kanyang sarili noong kabataan niya. At sa ibaba nito, ang pangalan ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, Bartolome Cruz. Nakikilala mo pa ba siya? Bulong ni Hantik na parang isang demonyong nag-aalok ng lason. Ang sabi sa artikulo, matalik daw kayong magkaibigan, ikaw daw ang numero 1 at siya ang numero 2. Hindi sumagot si Apo. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang mga alaala ay bumabalik na parang isang malakas na alon. Ang tunog ng butong na bali, ang sigaw ng kanyang kaibigan, ang itsura ng takot sa mukha ng mga manonood. Isang maling galaw lang daw. Pagpapatuloy ni Hantik, bawat salita ay idinidiin niya. Isang sipa sa ulo na medyo tumama sa batok. Aksidente, sabi nila. Pero sinira mo pa rin ang buhay niya, di ba? Sinira mo ang pangarap niya para lang manatili ka sa tuktok. Hindi, pautal na sabi ni Apo. Ang unang salitang binitiwan niya. Hindi ganoon. Talaga? Lumapit pa si Hantik, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Apo. Kung ganoon, bakit ka nagtatago bilang isang tagalinis? Dahil sa konsensya o dahil sa kahihiyan? Itinuro ni Hantik ang loob ng dojo, kung saan papalabas na si Sinag, masayang nakikipag-usap sa ibang estudyante. Nakikita mo yung batang yun? Sabi ni Hantik. Tinitingalakan niya. Iniisip niyang isa kang misteryosong alamat. Ano kaya ang iisipin niya kapag nalaman niyang ang guro niya ay isang duwag na nanira ng buhay ng iba? Doon, sa mga salitang iyon, tuluyang gumuho ang depensa ni Apo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang mga imahe ng nakaraan ay mas malinaw pa. Ang sakit, ang pagsisisi, ang bigat na dinala niya sa loob ng 20 taon, lahat ay bumalik. Bigyan kita ng pagpipilian, Unos, sabi ni Hantik, idiniin ang lumang pangalan. Umalis ka. Umalis ka sa dojo na ito, sa buhay namin, at huwag ka nang babalik. Itatago ko ang sikreto mo. Pero kapag nakita pa kita rito bukas, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang kwento ni Apolwalhati, ang kampeyon na naging isang trahedya. Isiniksik ni Hantik ang papel sa nanginginig na kamay ni Apo. Mayroon kang 24 na oras. Tumalikod si Hantik at naglakad palayo. Iniwan si Apolwalhati sa dilim ng eskinita. Nakatayo roon si Apo, mag-isa. Dahan-dahan niyang tiningnan ang papel sa kanyang kamay. Pagkatapos, sa isang iglap, nilukot niya ito. Ang kanyang mga ugat ay lumitaw sa galit at sakit. Ngunit hindi niya ito itinapon. Tumingala siya sa maliwanag na bintana ng dojo, ang lugar na naging kanyang kanlungan at kulungan. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa lukot na papel. May kakaibang bigat sa hangin ng dojo lakas diwa kinabukasan.
Ramdam ito ni Sinag Lagdameo sa sandaling pumasok siya. Wala ang karaniwang ingay ng mga estudyanteng naghahanda. Kahit ang mayabang na boses ni Hantik ay wala. Ang naroon lang ay isang nakabibinging katahimikan na para bang ang dojo mismo ay nagluluksa at wala si Apolwalhati. Ang sahig ay malinis, ngunit tila nawala ang kislap nito. Ang mga salamin sa pader ay malinaw, ngunit wala ang pamilyar na aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Hinanap siya ng kanyang mga mata sa bawat sulok, ngunit wala. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa dibdib ni Sinag. Habang nag-eensayo, napansin niyang kakaiba ang nangisi sa mga labi ni Hantik. Isang nangisis ng isang taong nanalo sa isang laban na walang nakakaalam. Paulit-ulit itong sumusulyap sa pinto na para bang may hinihintay na hindi darating. Hindi na natiis ni Sinag. Pagkatapos ng klase, habang ang iba ay nag-aayos na para umuwi, lumihis siya ng daan. Nagpunta siya sa maliit na bodega sa likod ng dojo, ang lugar na nagsisilbing kwarto at tahanan ni Apo. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bahagya itong bumukas at doon, nakita niya si Apo. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang maliit na higaan sa tabi ng isang lumang karton na kahon. Nasa loob ng kahon ang iilan niyang ari-arian, ilang piraso ng damit, isang lumang libro, at isang maliit na larawan na nakabaliktad. Maingat niyang tinutupi ang kanyang uniforme bilang tagalinis. Ang huling bagay na ilalagay niya sa kahon. Apo? Mahinang tawag ni Sinag. Nag-angat ng tingin ang matanda. Sa kanyang mga mata, nakita ni Sinag ang isang pagod at isang pagsukong hindi niya pa nakikita dati. Tila isang kandilang malapit nang maubos. Aalis na po kayo? Tanong ni Sinag, kahit alam na niya ang sagot. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila bago tumango si Apo. Kailangan na hija, sabi nito. Ang boses ay garalgal. Dahil ba kay Sir Hantik? Hindi na napigilan ni Sinag ang sarili. May ginawa po ba siya sa inyo? Sabihin niyo po sa akin, lalabanan ko siya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Apo. May mga laban na hindi kayang ipanalo ng suntok at sipa, Sinag. At may mga multo na kailangang harapin ng mag-isa. Pero, huwag kang mag-alala, sabi ni Apo. Tinatapik ang espasyo sa tabi niya, isang paanyayang umupo. Ayos lang ako. Naupo si Sinag. Sa tabi ng isang taong halos hindi niya kilala, ngunit sa pakiramdam niya ay konektado ang kanyang kaluluwa. Hindi po kayo isang hamak na tagalinis lang, di ba, Apo? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay isang bulong. Tumingin si Apo sa malayo. Minsan, sa buhay, kailangan nating maging tagalinis. Tagalinis ng sarili nating mga kalat, ng sarili nating mga pagkakamali. Hindi maintindihan ni Sinag ang lahat, ngunit naintindihan niya ang sakit. Saan po kayo pupunta? Nagkibit balikat si Apo. Kung saan walang nakakakilala sa akin. Kung saan payapa. Tumayo si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Bago po kayo umalis, sabi niya, puno ng determinasyon. Gusto ko lang pong malaman ninyo, kayo po ang pinakamagaling na guro na nakilala ko. Natigilan si Apo. Pero, wala naman akong itinuro sa'yo. Nagkakamali po kayo, sabi ni Sinag. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Itinuro niyo po sa akin ang kapakumbabaan. Itinuro niyo po sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa ingay na ginagawa mo, kundi sa katahimikang pinipili mo. Itinuro niyo po sa akin na ang lakas ay hindi ang hindi pagbagsak, kundi kung paano ka bumabangon. Ang mga salita ni Sinag ay tumagos sa puso ni Apo na parang isang mainit na patalim. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili, sa loob ng 20 taon ay nagsimulang gumuho. Tumingin siya sa mga mata ng dalaga.
sa sinseridad at paniniwala roon. At sa isang iglap, nag-alinlangan siya. Creak! Biglang umingay ang intercom system ng dojo. Ang tunog ay garalgal at malakas. At ang boses ni Hantik ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Puno ng isang nakakatakot na saya. Isang anunsyo para sa lahat ng natitirang estudyante. Pakiusap na magtipon sa gitnang banig. Mayroon akong isang napaka-espesyal na palabas na tiyak na hindi ninyo gugustuhing makaligtaan. Ang boses ni Hantik sa intercom ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Apolwalhati. Alam na niya, ito na ang katapusan. Apo, ano yon? Tanong ni Sinag, puno ng pag-aalala. Ngunit hindi sumagot si Apo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay tila nanghihina. Sa kanyang mukha, wala na ang lungkot, wala na ang pagsuko. Ang naroon na lang ay isang blangkong pagtanggap na para bang isang taong nakatayo sa dalampasigan, naghihintay sa pagdating ng isang dambuhalang alon na lalamon sa kanya. Halika na, mahinang sabi niya kay Sinag. Tapusin na natin to. Sabay silang naglakad palabas ng bodega. Sa pagpasok nila sa training hall, lahat ng natitirang estudyante, mga 7 o 8 sa kanila, ay nakatayo sa gilid, nagbubulungan. Sa gitna ng banig, si Hantik Valderrama ay nakatayo sa tabi ng isang malaking projector screen na nakatutok sa puting pader ng dojo. May hawak siyang remote control na parang isang setro. Nang makita niya si Apo, isang malademonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ayan na pala, ang ating panauhing pandangal. Malakas niyang sabi. Halika Apo, dito ka sa gitna para makita ka ng lahat. Naglakad si Apo papunta sa gitna. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang haba. Si Sinag ay sumunod sa likuran niya, handang protektahan ang matanda, kahit hindi niya alam kung paano. Alam niyo, panimula ni Hantik, nagsasalita na parang isang sirkerong magsisimula ng kanyang palabas. Lahat tayo ay nagtaka. Sino nga ba itong misteryosong tagalinis na kaya akong patumbahin nang hindi man lang ako sinusuntok? Isa ba siyang alamat? Isa bang santo? Tinaas niya ang remote. Click! Bumukas ang projector. At sa malaking pader ng dojo, lumitaw ang imahe ng lumang artikulo ng dyaryo. Ang headline, Karera ng Kampeon, Tinapos ng Trahedya, ay malaki at malinaw para mabasa ng lahat. Napasinghap ang mga estudyante. May nagtakip ng bibig. Ang pangalan niya ay hindi Apo Luwalhati. Pagpapatuloy ni Hantik, ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Ang tunay niyang pangalan, o mas kilala sa tawag na ang Payapang Unos, isang 5-time MMA World Champion. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkagulat. Siya? Imposible! Pero, dagdag ni Hantik, ang bawat kwento ay may madilim na bahagi. At ang kwento ng unos na ito ay nagtapos sa dugo. Dugo ng sarili niyang pinakamatalik na kaibigan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa laban, ang aksidente, ang career-ending injury ni Bartolome. Ngunit ang bersyon ni Hantik ay puno ng lason. Pinalabas niyang sinadya ito ni Apo na ginawa niya ito dahil sa inggit na siya ay isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng maskara ng isang kawawang matanda. Isa siyang impostor, isang sinungaling. Sigaw ni Hantik, itinuturo ang daliri kay Apo. Peligroso siya. Paano natin hahayaan ang isang taong tulad niya na maglinis sa sahig kung saan nag-e-ensayo ang ating mga anak? Ang mga estudyante ay nagsimulang umatras palayo kay Apo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at takot. Ang dating paghanga ay napalitan ng pag-iingat. Si Apo Luwalhati ay nakatayo lang doon. Sa gitna ng lahat, tahimik. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanggol. Tila tinatanggap niya ang bawat salita na parang mga batong ibinabato sa kanya. Ito ang kanyang parusa. Ito ang kanyang paghuhukom.
Nang maramdaman niyang wala na siyang lakas, nang handa na siyang tumalikod at tuluyang maglaho, isang pinto ang bumukas. Ang pinto ng opisina ni Mang Inigo. Lahat ay napalingon. Dahan-dahang lumabas ang matandang may-ari ng dojo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa kaluluwa ng lahat. Naglakad siya pababa ng hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Tama na yan, Hantik. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit ito ay puno ng kapangyarihan na nagpatahimik sa buong silid. Nagulat si Hantik. Mang Inigo, hindi po. Ipinagtatanggol ko lang po ang dojo. Hindi pinansin ni Mang Inigo si Hantik. Naglakad siya at tumayo sa tabi ni Apolwalhati. Magkaagapay, nakaharap sa lahat. Tumingin si Mang Inigo sa larawan sa pader, sa pangalan ng biktimang si Bartolome. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga naguguluhang mukha ng mga estudyante. Ang lalaking sinasabi niya na siniraan ng buhay ni Apo. Sabi ni Mang Inigo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ang lalaking iyon ay ang anak ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa dojo. Ang tanging maririnig ay ang sarili nilang mga paghinga. Tumingin si Mang Inigo ng diretso sa mga mata ni Hantik. At may isang bagay na hindi nakasulat sa dyaryo na yan. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay tumatag na ang taong ito, si Apolwalhati, ang siyang nagligtas sa kaluluwa ng anak ko. Ang mga salita ni Mang Inigo ay bumagsak na parang isang malaking bato sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon ng pagkabigla na kumalat sa buong dojo. Si Hantik ay natigilan. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng ganap na pagkalito. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Hindi na muling tiningnan ni Mang Inigo si Hantik. Ang kanyang atensyon ay nasa mga estudyante, sa mga taong kailangang malaman ang buong katotohanan. Oo, tinapos ng isang aksidente ang karera ng anak ko. Panimula ni Mang Inigo, ang kanyang boses ay naglalaman ng pait ng nakaraan. At sa loob ng 1 taon pagkatapos noon, halos tapusin na rin niya ang kanyang buhay. Binalot siya ng galit at depresyon. Sinisi niya ang buong mundo. Sinisi niya si Luwalhati. Lumingon siya at tiningnan si Apo. Isang tingin ng pag-unawa na nabuo sa loob ng 20 taon. Pero sa buong panahong iyon, pagpapatuloy niya, araw-araw, linggo-linggo, may 1 taong hindi bumitiw, si Luwalhati. Kahit pinagtatabuyan siya, kahit minumura, bumabalik siya. Hindi para humingi ng tawad sa salita, kundi para ipakita sa gawa. Inalagaan niya ang anak ko. Pinakain, pinalakas ang loob. Tinulungan siyang mahanap ang isang bagong pangarap, malayo sa entablado. Naglakad siya papalapit sa projector at pinataybi ito. Biglang nagliwanag ang silid. Ang hindi alam ng marami ay bago pa ang laban na yon, may malubhanang injury ang anak ko. Pinilit pa rin niyang lumaban. At si Luwalhati, sa kagustuhang protektahan siya, ay naglaro ng depensibo. Ang aksidenteng iyon ay resulta ng pagtatangka niyang umiwas sa isang mapanganib na atake na maaaring mas ikapahamak ng aking anak. Bawat salita ni Mang Inigo ay isang patak ng balsamo sa mga sugat na binuksan ni Hantik. Ang tunay na trahedya ay hindi ang pagtatapos ng isang karera, kundi ang bigat na pinasa ng isang tao sa loob ng 20 taon dahil sa pag-ibig sa isang kaibigan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Apolwalhati. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay umalingaw-ngaw sa buong dojo. Walang sino man ang dapat sisihin kundi ako, sabi niya. Tinitingnan ng bawat isa sa kanila. Pinili kong magtago. Pinili kong talikuran ng aking regalo dahil natakot ako na makasakit muli.
Humarap siya kay Hantik na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin kahit kanino. Ang lakas diwa, sabi ni Apo, ay hindi tungkol sa lakas ng katawan. Ito ay tungkol sa lakas ng diwa. Ang kakayahang talunin ang sarili mong mga demonyo, ang iyong galit, ang iyong pagmamataas, ang iyong takot. Iyon ang laban na natalo ako sa loob ng 20 taon. Walang anumang galit sa kanyang boses, tanging isang malalim na pag-unawa at kalungkutan para sa binatang nasa harap niya. Hindi na kinaya ni Hantik. Ang kanyang mga balikat ay nanginig at dahan-dahan siyang napaluhod sa banig. Ang lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang yabang ay gumuho at ang natira na lang ay ang basag na pagkatao ng isang taong uhaw sa pagkilala. Nagsimula siyang humagulgol, isang tunog ng purong pagsisisi. Si Sinag, na may mga luha sa kanyang mga mata, ay lumapit kay Apo at marahang hinawakan ng braso nito. Isang kilos ng suporta at pagmamalaki. Ang mga estudyante, isa-isa, ay nagsimulang yumuko bilang tanda ng paggalang, hindi sa isang kampeyon, kundi sa isang taong nagpakita ng tunay na kahulugan ng karangalan. Makalipas ang ilang linggo, madaling araw, ang sinag ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa mga bintana ng Dojo Lakas Diwa. Sa gitna ng banig, 2 tao lamang ang naroon. Si Hantik, na nakasuot ng simpleng puting uniforme, ay nakatayo ng may kapakumbabaan. Sa harap niya ay si Apolwalhati, na nakasuot din ng parehong uniforme. Wala na ang damit ng tagalinis. "Handa ka na ba?" tanong ni Apo. Ang kanyang boses ay kalmado. Tumango si Hantik, hindi makatingin ng diretsyo. "Opo, Guro." Ngumiti si Apolwalhati, isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Hantik. "Kung gayon," sabi niya, "magsimula tayo sa simula. Ang unang aral ng lakas diwa ay kung paano huminga." At sa tahimik na dojo, sa ilalim ng ginintuang sinag ng bagong umaga, ang isang dating kampeon at isang nagbagong loob na mandirigma ay nagsimulang muli, hindi para magsanay kung paano lumaban, kundi para matutunan kung paano tunay na mabuhay. Ang payapang unos ay sa wakas nakahanap ng kanyang kapayapaan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Apolwalhati at Hantik Valderrama, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa mga medalyang ating nakakamit o sa taas ng ating nararating, kundi sa kakayahan nating harapin ang ating mga pagkakamali, patawarin ang ating sarili, at bumangon muli ng may kapakumbabaan. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Naway may aral kayong napulot na maaari ninyong baunin sa inyong pang-araw-araw na buhay. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? Ano ang aral na pinakatumatak sa inyo? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin na rin po ninyo ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.